yung ganitong uri ng dahon o bagin. Ito yung mga ginugulay at kinakain. Yan, yung kanyang dahon. Yun oh. Ayan guys, nakadaan na naman. Sige na. Baka ba po? Oh, kibaw yan. Ayan, malaking kibaw. Ayan guys, yan ang tunog na may nadaanan na lukan o kibaw yung ating kutsilyo. Ayun oh. Yan, kibaw yan. Kibaw. Ayan pa sa kabila. Yan, dito mas maganda manguha sa ganitong area. Kibaw, kibaw. Ito pa. Ayun, kibaw. Kunin natin. Yan. Ayun po. Ayan guys. Oh, kibaw. Kunin natin. Ayun po, sunan. Ang dami pala dito. Dito pala marami eh. Yan. Yan, ganyan guys. Nakalubog lang sila. Tapos yung kanyang pagkaupo hindi talaga sintro. Ito yung nakalitaw. Yan. Yan, nakatagilid siya. Hindi siya talaga siya sintro. Ito. Ito pa. Kibaw. Maraming kibaw. What's up mga kagila? For today's video ay share ko naman sa inyo kung paano manguha ng mud clam shell o mas kilalang kibaw kung tawagin dito sa amin. Sa iba ay tinatawag na lukan. So i-share ko sa inyo guys kung paano ang tatlong kaparaanan kung paano madaling makakuha ng kibaw. So ayan, mayroon na akong lalagyan at mamaya ay share ko rin sa inyo ang isang kakaibang halamang gubat na kung tawagin ay kabiligan. So ayan, yun ang gagawin nating gulay at pang-asim doon sa ating makukuhang shell. So ayan, samahan nyo kami ngayong araw guys. Kasama ko si Ate Ai, ang ating camera girl. So ayan, let's go! So ayan mga kagilap, ngayon ay sobrang low tide. Ito yung perfect time para manguha tayo ng lukan. Dahil kapag malaki yung dagat at biglang naghibas, yung lukan ay, yung iba sa matitigas na parte ay natutuyuan. Lumalabas yung kanyang labi. Madali natin siya makita. At yung dito naman sa malalambot na area ay kailangan natin na tapak-tapakan o gagamit tayo ng kutsilyo. Yun ang tatlong kaparaanan kung paano tayo makakuha ng lukan. So ayan, papakita ko sa inyo guys kung paano makakuha ng mga kibaw. Gamit lang ang kutsilyo ay guguhit-guhitan natin. Yan. Naku, walay. Kapag tinamaan natin yung kibaw guys ay lumalagutok. May tunog. May tunog. Wala, kahoy. So isa lamang ito guys sa mga kaparaanan na makakuha ng kibaw. So walang kibaw sa area na to. Ayun. Ayan guys. Yan ang tunog na may nadaanan na lukan o kibaw yung ating kutsilyo. Ayun oh. Yan ang kibaw. Tingnan pa natin. So ito yung mga lumang kaparaanan na gumagana pa naman hanggang ngayon. Kumbaga traditional. Traditional na panguha ng kibaw dito sa putikan. Dito kasi guys, putik. Yan, malambot na putik. Pero yung maraming lumalabas na mga kibaw yung doon sa mga matitigas na parte. So mamaya guys, papasok. Dito pa lang tayo sa saan. Papasok tayo doon sa may bakawan
Yung iba sa gilid ng ilog. Diyan na tumitira ngayon yung mga kibaw. So ayan, isa lang nakuha natin. Subukan pa natin. Yun oh. Ayan guys. Nakadaan na naman. Sige nga. Baka ba to? Oh. Kibaw yan. Ayan, malaking kibaw. Ayan guys. Yan ang kibaw. Okay. So yung isa namang kaparaanan guys na manguha ng kibaw ay yung tinatapak-tapakan. So hindi natin kailangan gumamit ng kutsilyo. So apak-apakan lang natin. Yan, ganyan lang. Sa malambot, nagagamit lang yung ganitong diskarte dito lang sa malalambot na parte ng putik. Pero doon sa matigas, oh ayan, mayroon ako na salat. Ayan guys. Yun oh, kibaw. Ayan. Yan ang itsura ng kibaw. Okay, kibaw na naman. Yun oh. Mas mabilis makakuha guys doon sa apak-apak. Ayan oh. Meron na naman. Maraming kibaw dito. Yan, laki. Ayan, malaki. Wala tayong malinis na ano. Yan oh. Yan ang itsura ng kibaw. Halos kulay pink yung kanyang labi. Ito yung kanyang, ito yung bumabaon sa putik. Yan. Ano pa tayo, kibaw? Parang mas madali yung paa. Mas mabilis. Mas mabilis kung gagamitan ng apak-apak. Kumpara sa kutsilyo. No? Yun oh, meron na naman. Guys, meron ako napakan. Dito. Yan oh. Mamaya, papasok tayo doon sa bakawan. Doon sa mga ugat ng bakaw. Doon maganda rin. Hindi mo na kailangan mag-apak-apak. Hindi mo na kailangan sumalat-salat ng paa. Kapag matigas yung buhangin, nakalitaw lang yan sila at nakasiksik doon sa mga ugat. Yun oh, kibaw. Ayan guys. Kibaw na naman. Maputi. Kulay Ayan. puti. Ayan siguro yung mga ano ng alimango. Gustong basagin ng alimango. Kibaw. Kibaw. Maliit yata. It's a prank. Ayan, kuhol. Kuhol. Dala ko kibaw na eh. Lipat tayo ng area. Medyo madalang na dito. Doon tayo sa medyo hindi maputik. Sobrang hirap gumalaw pag maputik. Oh, kibaw. Kibaw pa. Kibaw pa nga oh. So, marami pala. Sasabi ko lang na wala nang gaano. Doon pa na gano. Pinapahiya ako ng kibaw. Yun ang delikado. Ayan guys. Ito yung delikado lang sa ganitong apak-apak. Yeah. Delikado ka. Ayan guys. Nakapak ako ng matulis na kahoy. Yan ang delikado dito sa ganitong estilo. Yung makaapak ka ng mga matatalas na bagay o matatalas na kahoy. So ayan, lilipat tayo doon sa may mga bakawan, yung
Minsan may mga nalalaglag na sanga. Ayan guys, maliit. Balik Palaki natin. ka muna dyan. Naka lang. Yung mga nalalaglag na mga tuyong sanga, ayan, tumutusok doon sa putik. Doon natin naapakan kapag medyo nabulok o nakalubog na siya sa putik. Ayan, kibaw. Yun o. Pati ko naapakan din ako dumaan. Ayan nga ang tapak mo. Ayan o. Hindi niya nasintro. Muntik. Dahil kapag ito guys, medyo patagilid yung tapak mo, hindi mo rin siya masasalat. Kailangan talaga masintro mo rin. Lipat tayo guys. Lipat tayo ng area. Delikado dito. Maraming mga tuyong mga sanga. Maraming matutulis. Delicades. Delikado. Okay. Ito lang pahirapan dito guys pag kumukuha ng kibaw. Putik talaga. Ayan, saglit lang guys. Mga 2 minutes pa lang. May 10. May So, 10 lang. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 piraso na. Pinahuli na. Nakukuha natin na kibaw. Yan, lipat tayo. Dito tayo lilipat guys sa may mga bakawan, sa mga ugat ng bakaw. So masakit. Ayan guys, masakit yung natusok kanina doon sa putik. Hindi ko napansin yung kahoy. Ayan, nasugatan tayo. Natusok ng kahoy. Buti na lang na ano ko yung bigat ko, na kahit na outbalance ako, pero hindi talaga siya bumaon. Tuklap lang yung kanyang balat. So yun ang mga delikadong pamamaraan pagdating sa nagkukuha ng lukan na tumatapak-tapak. Minsan nakakatapak talaga tayo ng matalas. Pero mas safe na rin na doon tayo sa mga ugat ng bakaw. Dahil yung mga lukan doon o kibaw ay nakalutang lang. Walay. Dito yan. Dito yan sila nakasingit-singit. Ayan o. Ayan guys. Ayan. Kibaw. Ay, maliit. Maliit pa. Maliit pa. Ayan. Ito, kibaw din o. Ay, dalawa. Maliit din. Naka lang. Kala mo malaki pag nakaganyan. Tago ka lang dyan. Ito. Bakaw. Ayan. Lipat tayo, lipat. Lipat tayo. Kibaw. Dito naman sa mga matitigas na area guys. Ayun o, kibaw. Ay hindi mo na kailangan magtapak-tapak. Ayan o, ganyan lang. Nakalitaw lang siya. Kitang-kita yung kanyang labi. Kibaw. Okay. Dito tayo. Katawan. Kung mapapansin nyo guys, itong area na to ay halo. Mayroong mga puno ng bakaw. Ayan, kung mapapansin nyo. Maraming puno ng bakaw at halo siya ng mga nipa o mga sasaan. Ayan, dito tayo mangunguha. Ayan guys, dito medyo matigas yung putik. Kaya yung iba dito ay nakalitaw yung kanyang shell. Ayun o. Ayan guys. Yan o. Yan. Ito o. Yan o. Yan. Kibaw yan. Kibaw. Ayan pa sa kabila. Yan. Dito mas maganda manguha. Sa ganitong area. So pumunta lang tayo doon kanina sa malambot na area. Dahil gusto ko rin i-share sa inyo kung papaano yung mga ginagawa para makakuha ng kibaw. Kahit saan, dito sa sasaan ay makakukuha ka ng kibaw. Ito. Ayan guys, oh. Yun, oh. Kibaw. Kibaw. Ito pa.
Ayun, kibaw. Kunin natin. Yan. Ayun po. Ayan guys. Yun, kibaw. Kunin natin. Ayun po, sunan. Ang dami pala dito. Dito pala marami eh. Yan. Yan, ganyan guys. Nakalubog lang sila. Tapos, yung kanyang pagkaupo, hindi talaga sintro. Ito yung nakalitaw. Yan. Tagilid. Yan, nakatagilid siya ng konti. Hindi siya talaga siya sintrong ganyan. Ito. Ito pa. Kibaw. Maraming kibaw. Oh, saglit lang guys. Marami na ang kuha natin. Kibaw pa more. Kibaw, hindi. Sa prank. Dito marami yan. Kung saan mahirap, nandun sila. Dito yan nakasingit-singit. Ayan guys, kung mapapansin nyo, mayroong mga apak-apak. So mayroon din ditong nanguha. Ayan. Pero dito sa area na to, wala pang apak. Pero ayan, papunta doon, mayroong mga tapak. Ibig sabihin may dumaan din dito na nanguha ng lukan. Ayan. Bago lang, mga 3 araw pa lang yun. Ito pala oh, naabot din. May nanguha rin ng lukan doon. Nako, mukhang naunahan tayo ah. Kaya pala dumalang na dito. May nanguha na. Ito oh. Oh, diyan ka lang pala eh. Nadaanan mo. Lumagpas na ako. Matalas ding mata mo ah. Dito naman, hindi kailangan ng paa. Kailangan dito mata. Matalas ang paningin. Pero talaga yung mabilis. Oh, ay mata. Mata pero yung nakakuha ngayon paa. Ayun o, kibaw. Yan guys, kibaw na naman. Yan, nakausli. Ayun o. Yan guys. Ganyan ang ano ng kibaw yan, nakatagilid. Nakasingit. Ayun po. Tamo. Ito lang yung kibaw. Oh, bilis oh. Dami na agad. Dami. Dito sobrang tigas na rin. Halos hindi na sila magbaon. Kaya sa ibabaw na lang sila. Oh, dito lang sila. Mas marami sa dugtungan ng malambot tsaka yung mabuhangin. Pakumpul-kumpul din yung mga kibaw. Hindi talaga sabi marami kaagad sa isang area. Oh. Daming kibaw. Yan. Tupaw. Ito, kibaw. Kibaw pa more. Ito. Ito. Kibaw. Ayun pa. Daming kibaw. Ito. Kibaw. Guys. Kibaw.
Kinamay na. Okay. Sinip na sinip. Dami, bigat. So ayan mga kagilap, makalipas lang ang halos mga 30 minutes. Ito na yung mga nakuha nating kibaw. Ayan, dami. Malalaki oh. Oo, mga sobra 100 pieces na ito. Ayan o. Ugasan natin. So ayan, marami na tayong nakuha guys. Ngayon ay akyat na naman tayo dito sa bundok para manguha ng dahon na ihahalo natin dito. Yung gagawin nating gulay at pang-asim na kung tawagin ay kabiligan. So yung ganong dahon guys ay may dalawang tawag dito sa amin sa Busuanga. Tinatawag na kabiligan, yung iba naman ay kabilihan. So ayan, nakakita tayo sa bundok. Okay, marami na tayong uwi na kibaw.